Ating lahat, magandang hapon kagawan. Ito na naman ako, pangalawang talk na, sa barangay na. Sana yung iba nakapag-comply na lahat. Okay. Itong pagpunta namin at pagbaba namin ay ito sa bawat barangay ay hindi po para sa amin, kundi para din sa inyo ito at sa inyong mga anak at sa kinakaharap. Okay, lalo na po kung meron kayong mga anak na nag-aaral na. So, siguro naman last year, maalala niyo pa yung mga categories ng solo parents. O kung sino yung mga solo parents, sino ang dependents, at kung ano ang disqualification ng isang solo parent. Di po ba? Siguro malinaw naman po sa inyo yun. Sino po yung nakapag-attend last year ng orientation natin? Yung iba. Okay. So, kailangan ko lang ulitin yung iba para malaman kasi kagawad ay bago po. Pero kagawad, nakaka-attend po kayo ng orientation ng solo parents, expanded law, ngayon po. Okay. So, ang RA 11861, also known as Expanded Solo Parents Welfare Act, okay, na ibinase sa RA 8972, 16 years ago na na-create yan at ipinasa po at ginawa ni Senator Contiveros. At ito ay funded locally. So ito ang fund ang solo parents ay sa local manggagaling, hindi po national. So hindi ganun siya kalaki, hindi katulad ng sa PWD o kaya sa senior. Okay, so dahil dyan, mag-wait tayo kung sino ang magkakaroon ng magandang puso sa mga congressman balang araw na i-upgrade yung mga benefits ng solo. Kasi if you try to compare it, yung solo parents po, left behind, so much left behind. Solo na nga tayo, pero yung pondo natin at saka yung benefits natin, napakakaunti po. Tapos yung percentage po ng ng discount, 10% locally pa, hindi pa abot sa katulad ng senior na 20%, PWD 20%. If you try to compare na yung PWD at saka senior, meron pa silang katuhan, meron pa silang solo, isa tayo. So, ewan ko kung ano yung nasa isip noon yung ginagawa ni Senator Contiveros, yung batas na yan. Yun lang ang tanong ko, ano kaya yun? Pinasa ba niya sa sarili niya as solo parent? O ano ba saan ba niya ginawa yung mga datos? Yung mga... So, dapat yun ay consider naman ng kung sino man ang balang araw na congressman na makikipaglaban sa karapatan ng solo parent sa Kongreso para yun ay ma-amend ulit. So, sino nga ba ang solo parent? Okay. So, ang solo parent po ay isang magtataguyod ng kanyang anak o kaya ng kanyang dependent. Okay. Ayon sa Article 147 ng ating Family Code of the Philippines. Okay. So, sino-sino nga ba ang solo parents? According sa Article 147 ng Family Code of the Philippines. Isa, siya ay mag-isa, magtataguyod kasama ang kanyang mga anak o kanyang benepisyaryo sa loob ng bahay. Pangalawa, wala siyang katuwang o walang co-parenting. Kahit siya ay nagbibigay ng suporta, pero yung suporta ay hindi kasya sa inyong mag-ina. Okay. Another, kailangan wala siyang karelasyon o kaya kalibin. Ibig sabihin, wala siyang jowa.
Kaya nga solo parent, di po ba? Eh, iba po ha, tandaan niyo po, iba yung solo parent talaga, maligal doon sa single mom. Kasi yung single mom siya na nagsusupport sa kanyang anak pero may karelasyon, ha? Pero isa pa, ang pagkakaiba nun, ang solo parents, meron tayong batas. Legal po ang solo parents. So kapag sinundan din ng single mom, ang batas parang nakuha sa solo parents, magiging legal na rin sila. Pero yun ang pagkakaiba nun. Ang single mom kasi pwede mag-jowa. Okay? Ang solo parents, hindi po pwede. Kaya tinawag na solo. For what is being called solo parent kung may jowa ka? Okay? So, hindi namin po i-encourage sa mga solo parents na mag-jowa kayo. Mag-concentrate na lang po tayo sa mga anak natin. Okay po ba? Okay. Ano po ba yung mga requirements? Okay. Ng solo parents para siya ay makakuha ng subsidiya o kaya ng booklet o iba pang mga benepisyo na ibibigay ng DSWD to the sector of solo parents. Ano ang mga po yun? Okay. One, depende po yan sa kategorya mo po. So for the information, kung mga hindi nag-attend ng seminar last year, orientation, ito naman ngayon. Tulad din po yan, no? Hindi ka nag-attend last year, hindi. Ito, kailangan mag-comply ka po yan. Ito ang unang category, yung rape. Yung biktima ng panggagahasa. Kuya, biktima ka ba ng panggagahasa? I'll just break the ice. Pinatawag ko lang kayo kasi masyado ko yung so, okay. Ito kapag ikaw ay biktima ng rape o kaya naghahasa, syempre, hindi mo maiwasan na ikaw na babae ay mabubuntis, di po ba? Okay. So kapag ikaw ay nabuntis, syempre, papanganak mo yun. Oh. Depende na lang kung ikaw ay may usapan kayo na magkakatuloy, pero kung ikaw ay iniwanan ka, okay, solo parent ka na. So ano yung mga requirements? No? So, birth certificate ng iyong anak, kailangan PSA. O kaya report na ikaw ay naghahasa, kung ikaw ay itinaas mo yan sa korte, kumuha ka ng court order. O kaya sa barangay report mo na ikaw ay naghahasa, kumuha ka ng barangay court order. Kaya ikaw ay naghahasa. So ano pa? Yung affidavits mo. Affidavit of non-cohabitation. Okay, affidavit of no income, affidavit of parental care, sole parental care, tapos certification ng barangay as solo parent. Tandaan niyo po yan, ha? Ito ay para doon sa mga na-rate na gusto kumuha ng subsidy, ha? Tapos, hindi lang po yun. Kailangan po ninyo ng BIR certificate na nagsasabi na kayo ay exempted na mag-file ng tax. Kasi wala naman po kayong kita na so may exemption tayo. Yun yung tinatawag natin na poverty threshold. Yung poverty threshold natin ay 250. Okay? Pababa. Above that, hindi na kayo kasama sa poverty threshold. Intindihan po nyo? Ito ang requirements sa BIR certificate. Dalawa lang po yun dati. Pero ngayon, tatlo na. One is affidavit of sole parental care. And then two is barangay certification na ikaw ay solo parent sa barangay po nyo. Tapos, ang pangatlo is affidavit of low income para mabigyan po kayo ng BIR. So, ganun din po sa ibang kategorya. Yung ibang kategorya na from 2 to 11, ganun din po ang requirements pag kumuha kayo ng BIR. Hindi ko na ulitin mamaya. Ito ha, pagtatanong ako mamaya sa inyo. Tandaan niyo po yan, focus tayo mamaya. Okay. So, pangalawa, byuda. Okay. Alam niyo po ba kung anong magkakaiba namatayan ng asawa
Okay, maraming kategorya, may dalawang kategorya po din yan, may dalawang classification po yan. So para saan po yung byuda o byudo? Sino ang tinatawag nating byuda o byudo? Namatayan ng? Okay, halimbawa, bigyan ko kayo ng sitwasyon. Ako ay ikinasal, namatay ang asawa ko. Byuda po ba ako? Opo. Halimbawa, bigyan ko kayo ng sitwasyon. Si Ate Malu, namatayan ng asawa, pero hindi siya kasal. Byuda po ba siya? Bakit po? Okay, very good. Galing. Okay, naalala pa nila yung last year. So, ganito po yun. Ha? Byuda o byudo ang tawag sa isang solo parent kapag siya ay ikinasal. Meron siyang marriage certificate. Okay, so kapag ikaw ay walang marriage certificate o hindi ka ikinasal, namatayan ka po ng kinakasama. Alam niyo po pagkaiba. Yun ang pagkakaiba po, ha? Diba? Yung namatayan ng kinakasama o namatayan ng live-in partner doon sa byuda at byudo. Okay. Ito po yung requirements ng byuda at byudo. Makakuha siya ng PSA, birth certificates ng mga anak. Okay. Marriage contract o marriage certificate sa PSA. Okay. Kung siya ay byudo o byuda, death certificate ng asawa niya. Okay? Pwede na, PSA din po yun para sa mga kukuha ng subsidy. Pero kung sa local, kung halimbawa ayaw mo ng subsidy, kasi nga, meron mga kategory kung bakit hindi ka pwede dun sa subsidy. Kung ikaw ay tumatanggap ng government assistance. So, pwede na po yung local civil registrar na death certificate. Basta meron ka lang solo ID na pwede kang mai-include sa master list ng municipal at provincial, hindi lang pang-barangay. Kasi malaki ang pagkakaiba po noon, nung hanggang sa pang-barangay ka at saka dun sa municipal at provincial. Kasi lahat ng bababang ayuda, manggaling sa municipal at provincial or district,